Yun, magandang araw sa iyo. Sa nakikinig sa podcast ko dito, either sa YouTube, sa Spotify, or wherever. So I have been away for a few months and been working from home for a few months. Half a year basically. So sinuwerte, nagkaroon ng trabaho sa bahay, hindi na kailangan pumasok sa office. And unfortunately, hindi nagtagal. Pero that's another thing. The thing is, nagkaroon ulit ng chance na mag-podcast, mag-record ng audio, at balikan yung mga nakikinig, nanonood dito. Kung nasa YouTube ka, hello to you. Kung nasa Spotify ka, sa Anchor, which is now Spotify for podcasters. Welcome back sa iyo at sa akin. Ito, nagbabalik. I'll try to record videos or audios like this that will be helpful for you at sa akin na rin, kasi pagka nagpo-podcast ako or nagre-record ako ng ganito ay malaki yung realization. May nare-realize ako ng mga bagay, nakakatulong sa akin unang-una, at hopefully nakakatulong din sa iyo na nakikinig. So ang goal ko ngayon, ang main goal is to get another job. Hopefully work from home. At kung hindi naman, kung kaya, sana naman sa trabaho naman sa office. Tapos syempre, kailangan kumita ka agad ng pera. Hindi naman agad makakahanap ng trabaho eh. Swerte na yung nawalan ng trabaho ngayon, makahanap agad ng trabaho. Swerte yung mga taong ganun, yung mga nakakakuha agad ng trabaho. Hindi tayo ganun kaswerte. So hopefully, sana makahanap agad. Pero habang naghahanap ng trabaho, meron akong mga gustong balikan na part-time or mga online income sources na pwede sigurong ma-share sa inyo habang di pa ako nakakahanap ng trabaho. Yung kumita sa pagtitinda ng mga items online, pwedeng kung ano yung pwede. Siguro magsimula tayo dun sa hilig mo. Kasi mahilig ka sa sports. Ako hindi ako mahilig sa sports. Siguro pwede tayong magtinda kung ano yung hilig natin. Kasi ang hilig ko music eh. Naisip ko magtinda ng harmonica. Naisip ko na rin magtinda ng gitara. Harmonica. Ang tanong, saan kukuha ng stocks, di ba? Pwede yan eh sa Shopee siguro or Alibaba. Rekta, din kukuha ng stocks. May mga nakita ako na nag-o-offer ng hindi siya dropshipping, kundi parang magiging importer ka o galing China. Isang maliit na box, parang less than 1,000 pesos ang bayad sa shipping. Pero syempre, iba pa yung presyo ng produkto. So that's another option. At dapat yun ma-explore. Pwedeng ganun. Tapos, ang mga isipin pa dyan yung marketing. Saan tayo ngayon kukuha? O saan tayo magmamarket? Sa Facebook? Sa TikTok? Naisip ko sa TikTok pwede. May mga nakikita ko mga naka-TikTok live. Which is sa tingin ko marami ang potential. Malaki ang potential. Pero bago ka makapag-live sa TikTok, kailangan meron kang 1,000 followers na wala pa ako. Siguro kung ikaw meron 1,000 followers, pwede mong i-take advantage yung TikTok live. Pero kahit na siguro wala pa, kung talagang gagawin prosigido ang pagmamarket, it's a matter of marketing, sending out emails.
kung marunong ka sa email marketing or building a list. Now, these are theoretical things na ako sinasabing theoretical, hindi ko pa talaga siya ginagawa eh. Alam ko yung konsepto, pero again, hindi pa ganun ka-experience pagdating sa email marketing, pagdating dyan sa going on live na yan. Pero nagpo-post sa social media, nagtitinda-tinda. Kaya believe ako dun sa mga kabataan, hindi man kabataan, o kung sino man na nakakapag-benta sila online sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, iba sa YouTube, meron silang mga advertisement. Pero kasi para sa akin, hindi ngayon panahon ng pag-a-advertise kasi syempre wala naman tayong budget for advertising. Unang-una, wala nga akong source of income. Jobless tayo ngayon. So, first option is to get a job. Tapos while doing that, siguro magtinda-tinda on the side. Pero again, ano nga yung ititinda? Yun ang malaking tanong eh. Musical instrument ba? Ikaw, ano bang sa palagay mo yung pwede mo itinda? Ako kasi nandun ako sa stage na wala, clueless. Hindi ko alam talaga kung ano yung ititinda ko. Nandun ako sa, again, crossroads. Hanap ng trabaho o magtinda. Minsan na-stuck tayo doon for the longest time. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Magtitinda ba tayo? Magninegosyo pa tayo? Or papasok na naman sa trabaho? Again, nandyan ako sa gitnang yan ulit. Pero meron akong mga options. May mga pwedeng gawin. So, kung katulad ko ikaw, na nasa crossroads na naman, wala na namang trabaho, natanggal sa trabaho, nag-resign sa trabaho, or whatever. Basta ang common denominator natin wala tayong trabaho sa ngayon. Pwedeng, yun ang dalawa nating option, magtinda-tinda online or dyan sa bahay ninyo, tayo ka ng maliit na tindahan, magtinda ng mga kakanin o merienda o whatever, or magtinda online, or maghanap ng trabaho. Pwede yun siguro sa umaga, maghanap ng trabaho, sa gabi maghanap ng trabaho. In between, pwedeng mag-post. Yan ang nakikita ko, mag-post ng mga item, maski second hand item na pwedeng ibenta online kung ano yung meron ka. Yung nakikita ko na pwedeng gawin. But then again, gagawin ko nga ba o gagawin mo nga ba yan? Kasi it's one thing to plan, but it's another thing to execute. So yan ang aking tinatawag na dilemma sa ngayon. Dilemma nga ba to? Kailangan lang talagang gawa ng action. So, kung katulad ko, nandito ka na naman sa ganitong sitwasyon na hindi alam ang gagawin. Naamin ko, mahirap yung mawala ng trabaho. Pero, mas mahirap yung papabayaan mo na lang na wala kang trabaho or hindi ka maghahanap ng other source of income. So, ngayon, ang plano is, sa umaga, maghanap ng trabaho. Sa gabi, pag matulog, mag-check ng email. Or in between, mag-check ng email. Tapos, gumawa ng content sa mga pwedeng itinda o pwedeng ibenta. So, naghahanap ako ng pwedeng ibenta o pwedeng itinda. So, kailangan gumawa ng plano na malinaw. Yan ang first step. Pero yung paghanap ng trabaho, yan, ginagawa ko niyan ever since na mawala ng trabaho. Ilang araw na, 1 week na. So yan, tatagal pa yan kung hindi tayo magpupursige na maghanap ng trabaho or maghanap ng bagong pagkakakitaan. So kung katulad ko, ikaw, mag-comment ka dito. At hopefully sa mga susunod na mga recording or podcast ay magkaroon tayo ng good news. Magkaroon ako ng good news sa inyo. So thank you for listening.